Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 21. Lumang Tipan, Genesis Kapitulo 41 versikulo 41 hanggang 57, Genesis Kapitulo 42. Sinabi ni Paraon kay Jose, "Tingnan mo, inilagay kita sa itaas ng buong lupain ng Ehipto." Tinanggal ni Paraon ang kanyang singsing na pantatak mula sa kanyang kamay at nilagay niya ito sa kamay ni Jose. Binihisan niya siya ng mga damit na pinong lino at nilagyan ng gintong kwintas sa kanyang leeg. Pinasakay niya siya sa ikalawang karo na pag-aari niya. Sumigaw ang mga lalaki sa harapan niya, ibaluktot ang tuhod. Nilagay siya ni Paraon sa itaas ng lupain ng Ehipto. Sinabi ni Paraon kay Jose, "Ako si Paraon at maliban sa iyo, walang taong magtataas ng kanyang kamay o kanyang paa sa lahat ng lupain ng Ehipto." Tinawag ni Paraon ang pangalan ni Jose na Zaphenath-Paneah. Binigay niya si Asenath, ang anak na babae ni Potiphera na pari ng On, para maging asawa. Ang kapangyarihan ni Jose ay nasa itaas ng buong Ehipto. Si Jose ay 30 taong gulang nang tumayo siya sa harap ni Paraon, hari ng Ehipto. Lumabas si Jose mula sa presensya ni Paraon at pumunta sa buong lupain ng Ehipto. Sa 7 mabiyayang taon ang lupain ay nagbunga ng masagana. Tinipon niya lahat ng pagkaing nasa lupain ng Ehipto ng 7 taon at inilagay ang pagkain sa mga syudad. Inilagay niya sa bawat syudad ang pagkain galing sa mga bukid na nakapaligid dito. Inimbak ni Jose ang mga butil na parang buhangin ng dagat, na sa kalabisan ay tumigil na siya sa pagbilang dahil ito ay hindi mabilang. May 2 anak na lalaki si Jose bago dumating ang mga taon ng taggutom, na isinilang para sa kanya ni Asenath, ang anak na babae ni Potiphera na pari ng On. Tinawag ni Jose ang pangalan ng kanyang panganay na Manases, at sinabi niya, "Ginawa ng Diyos na makalimutan ko ang lahat ng aking mga bagabag at lahat ng sambahayan ng aking ama." Tinawag niya ang pangalan ng kanyang pangalawang anak na Ephraim, dahil sinabi niya, "Ginawa akong mabunga ng Diyos sa lupain ng aking dalamhati." Ang 7 saganang mga taon na nasa lupain ng Ehipto ay natapos na. Ang 7 taon ng taggutom ay nagsimula, ayon sa nasabi ni Jose. Mayroong taggutom sa lahat ng mga lupain, pero sa lahat ng lupain ng Ehipto ay mayroong pagkain. Nang ang buong lupain ng Ehipto ay gutom na, tumawag ng malakas ang mga tao kay Paraon para sa pagkain. Sinabi ni Paraon sa lahat ng mga taga-Ehipto, "Pumunta kayo kay Jose at gawin ang anumang sabihin niya." Ang taggutom ay nasa buong lupain. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at nagbenta sa mga taga-Ehipto. Ang taggutom ay napakatindi sa lupain ng Ehipto. Ang buong mundo ay pumupunta sa Ehipto upang bumili ng butil kay Jose dahil ang taggutom ay matindi sa buong mundo. Ngayon, napag-alaman ni Jacob na may butil sa Ehipto. Sinabi niya sa kanyang mga anak na lalaki, "Bakit kayo nakatingin sa isa't isa?" Sinabi niya, "Tingnan niyo ito, narinig kong mayroong butil sa Ehipto. Bumaba kayo doon at bumili para sa atin mula doon para tayo ay mabuhay at hindi mamatay." Ang 10 lalaking kapatid ni Jose ay bumaba para bumili ng butil mula sa Ehipto. Ngunit si Benjamin, na kapatid ni Jose, ay hindi ipinasama ni Jacob sa kanyang mga lalaking kapatid, dahil sinabi niya, baka may kapahamakang maaaring mangyari sa kanya. Ang mga lalaking anak ni Israel ay dumating para bumili kasama ng mga dumating, dahil ang taggutom ay nasa lupain ng Canaan. Ngayon si Jose ang gobernador sa buong lupain. Siya ang nagbebenta sa lahat ng tao sa lupain. Dumating ang mga lalaking kapatid ni Jose at nagpatira pa sila sa kanyang harapan. Nakita ni Jose ang kanyang mga lalaking kapatid at nakilala niya ang mga ito, ngunit nagpanggap siya sa kanila at nagsalita ng marahas sa kanila. Sinabi niya sa kanila, "Saan kayo nanggaling?" Sinabi nila, "Mula po sa lupain ng Canaan para bumili ng pagkain." Nakilala ni Jose ang kanyang mga lalaking kapatid ngunit siya ay hindi nila nakilala. Naalala ni Jose ang mga naging panaginip niya patungkol sa kanila. Sinabi niya sa kanila, "Kayo ay mga espiya. Dumayo kayo para tingnan ang mga bahagi ng lupain na hindi nababantayan." Sinabi nila sa kanya, "Hindi po, aking Panginoon.
Ang inyong mga lingkod ay dumating para bumili ng pagkain. Kaming lahat ay mga lalaking anak ng iisang tao. Kami ay tapat na mga lalaki. Ang mga lingkod po ninyo ay hindi mga espiya. Sinabi niya sa kanila, hindi, kayo ay dumating para tingnan ang mga hindi nababantayang mga bahagi ng lupain. Sinabi nila, kami na iyong mga lingkod ay 12 magkakapatid na lalaki, mga anak ng isang tao sa lupain ng Canaan. Makikita ninyo, ang bunso ngayong araw ay kapiling ng aming ama, at isang kapatid na lalaki ay hindi na nabubuhay. Sinabi ni Jose sa kanila, iyon na nga ang sinasabi ko sa inyo, kayo'y mga espiya. Sa pamamagitan nito kayo ay masusubok. Sa pamamagitan ng buhay ni Paraon, hindi kayo aalis dito, maliban na lang kung pupunta rito ang bunso ninyong kapatid na lalaki. Ipadala ninyo ang isa sa inyo at hayaan ninyong kunin niya ang inyong kapatid. Mananatili kayo sa kulungan, upang masubukan ang inyong mga salita, kung mayroon bang katotohanan sa inyo, o sa buhay ni Paraon tiyak na mga espiya kayo. Silang lahat ay isinailalim niya sa pagkakabilanggo sa loob ng 3 araw. Sinabi sa kanila ni Jose sa 3 araw, gawin ninyo ito at mabuhay, dahil takot ako sa Diyos. Kung kayo ay mga lalaking tapat, hayaan ang isa sa inyong mga lalaking kapatid na makulong sa bilangguang ito, ngunit pumunta kayo, magdala kayo ng butil para sa taggutom ng inyong mga tahanan. Dalhin ninyo ang inyong bunsong kapatid na lalaki sa akin para ang inyong salita ay mapatunayan at hindi kayo mamamatay. Kaya ginawa nga nila ito. Sinabi nila sa isa't isa, tayo ay tunay na nagkasala tungkol sa ating lalaking kapatid dahil nakita natin ang paghihinagpis ng kanyang kaluluwa nang siya ay magmakaawa sa atin at hindi tayo nakinig. Dahil doon ang kabalisahan ay di naranas natin. Sinagot sila ni Reuben, hindi ba sinabi ko sa inyo, huwag magkasala laban sa bata, ngunit hindi kayo nakinig? Tingnan ninyo ngayon, ang kanyang dugo ay hinihingi sa atin. Hindi nila alam na naiintindihan sila ni Jose, dahil may isang tagapagsalin na namamagitan sa kanila. Siya ay tumalikod sa kanila at nanangis. Bumalik siya at nagsalita sa kanila. Kinuha niya si Simeon mula sa piling nila at iginapos siya habang sila ay nakatingin. Pagkatapos ay inutusan ni Jose ang kanyang mga lingkod na punuin ng butil ang mga bayong ng kanyang mga kapatid, at ilagay ang pera ng bawat lalaki pabalik sa kanilang mga sako, at bigyan sila ng mga kakailanganin para sa paglalakbay. Ginawa ito para sa kanila. Pinasana ng mga magkakapatid ng butil ang kanilang mga asno at sila'y umalis na roon. Habang ang isa sa kanila ay nagbubukas ng kanyang sako para aipakin sa kanyang asno sa isang lugar panuluyan, nakita niya ang kanyang pera. At narito, nasa baka-na ito ng kanyang sako. Sinabi niya sa kanyang mga lalaking kapatid, ang aking salapi ay naibalik sa akin. Tingnan ninyo itong nasa aking sako. At ang kanilang mga puso ay nanggabagabag at ang lahat ay nanginig. Sinabi nila, ano itong ginawa sa atin ng Diyos? Pumunta sila kay Jacob, na kanilang ama sa lupain ng Canaan at sinabi nila ang lahat ng nangyari sa kanila. Sinabi nila, ang lalaking Panginoon ng lupain ay marahas na nagsalita sa amin at inisip niyang kami ay mga tiktik sa lupain. Sinabi namin sa kanya, kami po ay mga lalaking tapat. Hindi po kami mga tikik. Kami po ay 12 magkakapatid, mga lalaking anak ng aming ama. Ang isa ay hindi na po nabubuhay, at ang bunso ay kapiling ng aming ama ngayong araw sa lupain ng Canaan. Sinabi sa amin ng lalaking Panginoon ng lupain, sa pamamagitan nito malalaman ko na kayo ay mga lalaking tapat. Iwan ninyo sa akin ang isa sa inyong kapatid na lalaki, kumuha kayo ng butil para sa taggutom sa inyong mga tahanan, at humayo na kayo sa inyong daan. Dalhin ninyo ang inyong bunsong kapatid sa akin. Pagkatapos nito ay malalaman ko na hindi nga kayo mga tiktik, ngunit mga taong tapat. Pagkatapos ay papalayain ko ang inyong lalaking kapatid, at maaari na kayong manggal-akal sa lupain. Dumating ang panahon habang inaalis nila ang laman ng kanilang mga sako, at narito nga, ang mga lalagyan ng pilak ng bawat isa ay nasa kanilang sako. Nang makita nila at ng kanilang ama ang mga lalagyan ng pilak, sila ay natakot.
Sinabi sa kanila ni Jacob na kanilang ama inialis ninyo sa akin ang aking mga anak. Hindi na nabubuhay si Jose, si Simeon ay wala na, at kukunin pa ninyo si Benjamin palayo. Lahat ng ito ay laban sa akin. Si Reuben ay nagsalita sa kanyang ama, na nagsasabing, maaari mong patayin ang dalawa kong anak kung hindi ko maibalik sa iyo si Benjamin. Ilagay mo siya sa aking mga kamay, at muli ko siyang dadalhin sa iyo. Sinabi ni Jacob, ang aking anak ay hindi pupunta pababa kasama ninyo. Dahil ang kanyang kapatid na lalaki ay patay na at siya na lamang ang mag-isang naiwan. Kapag may kapahamakang nangyari sa kanya sa daan kung saan kayo pupunta, tuluyan mo nang ibababa ang pagkaabo ng aking buhok kasama ng kalungkutan sa Sheol. Bagong Tipan, Matthew 14:22-36, Matthew 15:1-9. Kaagad na pinasakay niya ang mga alagad sa bangka upang mauna silang tumungo sa kabilang dako, habang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkatapos niyang mapauwi ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok upang manalangin. Nang lumalim na ang gabi, mag-isa lamang siya roon. Ngunit ang bangka ay nasa kalagitnaan na ng dagat, halos hindi na ito mapigilan dahil sa mga alon, sapagkat pasalubong ang hangin. Nang madaling araw na, nilapitan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Kaagad na pinasakay niya ang mga alagad sa bangka upang mauna silang tumungo sa kabilang dako, habang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkatapos niyang mapauwi ang mga tao, umakyat siyang mag-isa sa isang bundok upang manalangin. Nang lumalim na ang gabi, mag-isa lamang siya roon. Ngunit ang bangka ay nasa kalagitnaan na ng dagat, halos hindi na ito mapigilan dahil sa mga alon, sapagkat pasalubong ang hangin. Nang madaling araw na, nilapitan sila ni Jesus na naglalakad sa dagat. Nang makita siya ng kanyang mga alagad na naglalakad sa dagat, natakot sila at sinabi, multo, at sila ay nagsigawan sa takot. Ngunit agad nagsalita si Jesus sa kanila at sinabi, magpakatapang kayo. Ako ito, huwag kayong matakot. Sumagot si Pedro sa kanya at sinabi, Panginoon, kung ikaw iyan, utusan mo akong pumunta sa iyo sa tubig. Sinabi ni Jesus, halika. Kaya bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang napansin ni Pedro ang hangin, siya ay natakot. Habang siya ay nagsimulang lumubog, sumigaw siya at sinabi, Panginoon, iligtas mo ako. Kaagad iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at inabot si Pedro at sinabi sa kanya, Ikaw na may maliit na pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? At nang sumakay si Jesus at Pedro sa bangka, huminto ang hangin sa pag-ihip. At ang mga alagad sa bangka ay sumamba kay Jesus at sinabi, Tunay ngang ikaw ang anak ng Diyos. Nang makatawid na sila, nakarating sila sa lupain ng Genesaret. Nang nakilala si Jesus ng mga taong tag-aron, ipinamalita nila saan mang lugar sa palibot-libot at dinala nila sa kanya ang bawat isa na may sakit. Nagmakaawa sila sa kanya na kung maaari ay mahawakan nila ang laylayan ng kanyang kasuutan, at lahat ng humawak dito ay gumaling. At may ilang mga pariso at mga eskriba na mula sa Jerusalem ang pumunta kay Jesus. Sinabi nila, bakit nilalabag ng iyong mga alagad ang mga kaugalian ng mga nakatatanda? Sapagkat hindi nila hinuhugasan ang kanilang mga kamay kapag sila ay kakain. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, At kayo, bakit ninyo nilalabag ang kautusan ng Diyos alang-alang sa inyong mga kaugalian? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at iyong ina, at sinuman ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay tiyak na mamamatay. Ngunit sinabi ninyo, sinuman ang magsabi sa kanyang ama o ina, anumang tulong ang matanggap sana ninyo na galing sa akin, ngayon ay isa ng kaloob na ibinigay sa Diyos. Hindi na kailangang igalang ng taong iyon ang kanyang ama. Sa ganitong paraan binaliwala ninyo ang salita ng Diyos alang-alang sa inyong mga kaugalian. Kayong mga mapagkunwari, tama ang propesya tungkol sa inyo ni Isaias noong sinabi niya, Iginagalang ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin.
Sinasamba nila ako na walang kabuluhan, dahil ang itinuturo nila bilang mga doktrina ay ang mga utos ng mga tao. Hindi na kailangang igalang ng taong iyon ang kanyang ama. Sa ganitong paraan binaliwala ninyo ang salita ng Diyos alang-alang sa inyong mga kaugalian. Kayong mga mapagkunwari, tama ang propesya tungkol sa inyo ni Isaias noong sinabi niya, "Iginagalang ako ng mga taong ito sa kanilang mga labi ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin." Sinasamba nila ako na walang kabuluhan, dahil ang itinuturo nila bilang mga doktrina ay ang mga utos ng mga tao. Mga awit, Psalm 12 is the 1-8. Tulong, Yahweh, dahil ang mga makadiyos ay naglaho, ang mga matatapat ay nawala. Ang lahat ay nagsasabi ng walang kabuluhang mga salita sa kanyang kapwa, ang lahat ay nagsasalita ng hindi matapat na papuri at may salawahang puso. Yahweh, putulin mo ang lahat ng labing hindi matapat ang papuri, bawat dila na nagpapahayag ng dakilang mga bagay. Ito ang mga nagsabing, sa pamamagitan ng ating dila, tayo ay mangingibabaw. Kapag ang ating mga labi ang nagsalita, sino ang maaaring maging Panginoon sa atin? Dahil sa karahasan laban sa mahirap, dahil sa mga daing ng nangangailangan, ako ay babangon, sinasabi ni Yahweh. Magbibigay ako ng kaligtasan na kanilang hinahangad. Ang mga salita ni Yahweh ay dalisay, katulad ng pilak na dinalisay sa pugon sa lupa, na tinunaw ng 7 beses. Ikaw si Yahweh, iniingatan mo sila, pinangangalagaan mo ang makadiyos mula sa masamang salinlahing ito at magpakailanman. Ang masasama ay naglalakad sa bawat panig kapag ang masama ay naitaas sa mga anak ng mga tao. Mapagmahal na Ama, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa muling pagkikita at pagkakasundo na ginagawang posible ng iyong biyaya sa mga nasirang pamilya. Habang kami ay nagmumuni-muni sa walang hanggang pagpapatawad na kami ay tinatawag na ibigay sa iba, palambutan ang aming mga puso sa mga taong nagkasala sa amin. Tulungan mo kaming maunawaan na ang iyong kaharian ay gumagana sa mga prinsipyo ng awa at biyaya, hindi sa merito at paghihiganti. Nawa kami ay maging bukas palad sa pagpapatawad tulad ng iyong pagiging bukas palad sa pagpapatawad sa amin, napakawalan ng kapitan at yakapin ang kapayapaan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.